Isang gabi sa istasyon ng tren, habang umuulan at nagkukubli ang mga tao sa lamig, isang maliit na batang babae ang sumigaw ng, "Wala kang kahanan at wala akong ina," sa isang babaeng dumadaan. Walang nakakaalam na ang gabing iyon ang magbabago sa buhay nilang dalawa magpakailanman. Makulimlim ang kalangitan. Ang bawat patak ng ulan ay tila kasabay ng bawat hikbi ng mga taong may dalang kwento ng lungkot at pag-asa. Sa istasyon ng tren sa Maynila, isang babaeng nakayakap sa kanyang lumang bag ang nakaupo sa gilid ng platform. Siya si Mara, isang babaeng nasa huling 25. May bakas ng pagod at sakit sa kanyang mga mata. Galing siya sa probinsya, dala ang pangarap na makahanap ng trabaho sa Maynila at magsimulang muli matapos siyang iwan ng kanyang asawa at mawalan ng bahay dahil sa utang. Ngunit tila hindi pa rin siya sinuswerte. Ilang araw na siyang naglalakad, basang-basa sa ulan, at wala paling matuluyan. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong nagmamadaling sumakay, napansin niya ang isang batang babae, mga 7 taong gulang, nakaupo sa sahig ng istasyon, maruming-marumi, at may yakap na lumang manika. Nilapitan ni Mara ang bata at marahang nagsabi, "Iha, malamig dito. Gusto mo bang sumilong sa tabi ko?" Ngunit bigla siyang sinigawan ng bata, "Wala kang tahanan, at wala akong ina. Umalis ka." Nagulat si Mara, natigilan. Ang sakit ng mga salitang iyon ay parang punyal na pumusok sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng bata. Ngunit sa halip na umalis, dahan-dahan siyang umuko pa rin sa di kalayuan. Pinagmamasdan ito ng kahimi. Habang lumalalim ang gabi, napansin ni Mara na nanginginig sa lamig ang bata. Lumapis siyang muli, inilabas ang maliit na kumot mula sa kanyang bag, at inyalok ito. "Hindi mo kailangang magsalita. Gamitin mo lang ito para hindi ka ginawin." Walang imik ang bata, ngunit tinanggap nito ang kumot. Kinabukasan, pagmulat ni Mara, nakita niyang wala na ang bata. Naiwan lamang ang lumang manika at isang papel na may nakasulat, "Salamat." Mula noon, hindi mawala sa isip ni Mara ang mukha ng batang iyon, ang lungkot sa mga mata, at ang tinig na puno ng galit at sakit. Parang may kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Para bang may koneksyon silang hindi niya maintindihan. Pagkalipas ng ilang araw, napadpad si Mara sa isang maliit na kaindeya malapit sa istasyon. Nag-apply siya bilang tagahugas ng pinggan. Doon, kahit papaano, nagkaroon siya ng pansamantalang kabuhayan. Ngunit gabi-gabi, kapag natutulog siya sa sulok ng karinderya, lagi niyang naiisip ang batang iyon. Sino kaya siya? Bakit ganoon ang sinabi niya? Isang gabi, habang nagsasara ng karinderya si Mara, narinig niya ang sigawan sa labas. "Magnanakaw! Magnanakaw!" Agad siyang lumabas at nakita ang parehong batang babae. May hawak na tinapay, at hinahabol ng tindera. Walang pagdadalawang isip, agad siyang tumakbo at tinulungan ang bata. "Ako na po ang magbabayad," sabi ni Mara. Binunot niya ang natitirang barya sa kanyang bulsa. "Pasensya na po, bata lang." Naiyak ang bata habang nakayuko. "Bakit mo ginawa yon?" tanong ni Mara. Mahinang sagot ng bata, "Gutom na po ako. Wala po akong makain." Nang marinig iyon ni Mara, hindi na siya nagdalawang isip. "Halika, sa karinderya ka muna. Kakain tayo." Habang kumakain sila ng lugaw, tahimik lang ang bata. Maya-maya, napansin ni Mara ang mga luha sa pisngi nito. "Anong pangalan mo, iha?" tanong niya. "Lia po," mahinang sagot ng bata. "Maganda ang pangalan mo, Lia," ugon ni Mara, sabay haplo sa buhok ng bata. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may misteryong unti-unting nabubuo. Isang lihim na mag-ugnay sa kanilang nakaraan. Habang tumatagal, mas napapansin ni Mara na parang pamilyar ang mukha ni Lia. May mga bagay sa kanya, ang kanyang mata, ang paraan ng kanyang pagngiti, na tila matagal na niyang nakita noon. Ngunit saan? Hindi niya alam. Sa hindi niya alam na pagkakataon, isang lihim na larawan ang nakatago sa bulsa ni Lia. Larawan ng isang babaeng matagal nang nawawala sa kanyang buhay, isang larawan ni Mara noong kabataan niya. Kinabukasan, nagising si Mara nang makita si Lia na mahimbing na natutulog sa sulok ng karinderya. Yakap pa rin ang lumang manika. Ilang araw na silang magkasama mula nang tulungan niya ito sa istasyon. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong hatak sa puso niya tuwing nakikita ang bata. Parang hindi lang awa, kundi isang matinding koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Habang nagluluto siya ng almusal, tahimik niyang tinitigan si Lia. "Lia, gising na. Kain na tayo," malambing niyang sabi. Nagmulat ng mata ang bata, sabay ngumiti. "Salamat po, Ita Mara."
Napangiti rin si Mara, ngunit sa loob niya, parang may kirot. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing tinatawag siyang Ita Mara, may tinig sa loob niya na nagsasabing, hindi mo alam, anak mo yan. Ngunit agad niyang itinaboy ang ganong kaisipan, imposible. Paano magiging anak niya ang batang iyon? Gayong wala naman siyang ana. Habang kumakain sila, biglang napansin ni Mara ang isang lumang larawan na nalaglag mula sa bulsa ni Lia. Agad niya itong pinulot, at sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo niya. Ang nasa larawan ay siya, si Mara, noong siya ay mas bata, mga 18 taong gulang pa lang, nakangiti habang may hawak na isang sanggol. Nanginginig ang mga kamay ni Mara habang nakatitig sa larawan. Lia, saan mo nakuha ito? Halos pabulong niyang tanong. Napayuko ang bata, tila natakot. Yan po ang tanging naiwan sa akin nung iniwan ako sa ampunan. Sabi nila, yan daw po ang nanay ko. Napaluhod si Mara sa gulat, napahawak sa bibig, at tumulo ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala. Ang larawang iyon ay nawala matagal ng panahon. Noong isinilang niya ang sanggol na kinuha ng kanyang asawa't biyenan, habang siya ay naghihirap sa probinsya. Lia anak, halos hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Ako ang nasa larawan. Ako ang babae ron. Natahimik ang bata. Ibig sabihin kayo po ang Lia. Ako ang nanay mo. Tumayo si Lia, nanginginig. Hindi totoo yan. Sabi ng kagapag-alaga ko, iniwan mo ako. Sabi nila, pinabayaan mo ako dahil mahirap ka. Parang sinaksak sa puso si Mara sa narinig. Hindi totoo yan, Ana. Hindi kita iniwan. Kinuha ka nila sa akin. Iyak ako ng iyak noon. Walang araw na hindi kita hinanap. Ngunit tumakbo palayo si Lia, bitbit ang manika, umiyak sa ulan. Tinakbuhan ni Mara ang bata sa gitna ng kalsada. Lia, anak ko, pakinggan mo ako. Ngunit mas mabilis si Lia, hanggang sa muntik na siyang mabangga ng dumaraang kotse. Mabilis na sinunggaban ni Mara ang bata, at pareho silang bumagsak sa gilid ng kalsada. Niyakap niya ito ng mahigpi. Anak, kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, kahit kailan, hindi kita kayang kalikuran. Doon, sa ilalim ng ulan, unti-unting lumambot ang puso ni Lia. Totoo po ba, Mama? Hindi mo po talaga ako iniwan. Hindi, Ana. Kahit kailan. Pareho silang umiya. Ang ulan ay tila naghuhugas ng mga taon ng pangungulila at saki. Lumipas ang ilang araw, sinubukan ni Mara at Lia na muling ayusin ang kanilang buhay. Tinanggap sila na may-ari ng kaindeya na parang mag-ina, at kahit mahirap, naging masaya sila. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may kakaibang kilos si Mara. Madalas siyang nagkakandasakit, nahihilo, at nanghihina. Ayaw niyang ipakita kay Lia, pero ramdam niyang may masama na sa kanyang kalusugan. Isang gabi, habang natutulog si Lia, lumabas si Mara at tumingala sa langit. Panginoon, salamat po at ibinalik ninyo ang anak ko sa akin. Pero kung kukunin ninyo ako, sana po, huwag niyong pababayaan si Lia. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Ang resulta ng kanyang pagsusuri ay lumabas. Siya ay may malubhang sakit sa puso. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang hindi siya maaring mawala pa. Hindi pagkatapos niyang mahanap si Lia. Sa halip, mas lalo siyang nagsikap, nagluto ng masasarap na pagkain sa karinderya, at unti-unting naging paborito ng mga tao ang kanyang mga niluluto. Sa tulong ng isang mabait na customer na nagustuhan ang kanyang kwento, nagkaroon siya ng maliit na puhunan. Itinayo nila ang Lia's Lutong Bahay, isang maliit ngunit masiglang kainan. Mula sa pagiging palaboy, naging inspirasyon si Mara sa mga tao. Maraming estudyante, manggagawa, at pamilya ang kumakain sa kanila, at palaging pinupuri ang kanyang mga luto. Ngunit isang araw, dumating ang isang lalaki, nakaputi, mukhang mayaman, at may kasama pang mga tauhan. Ikaw ba si Mara? Tanong nito. Bakit po? Ito ang mga dokumento. Ang iyong dating biyenan ay pumanaw na, at may iniwang mana sa iyo. Isa ka palang tagapagmana. Nang marinig iyon, halos hindi makapaniwala si Mara. Lalong hindi makapaniwala si Lia. Mula sa wala, binigyan sila ng pagkakataon ng tadhana. Ngunit higit pa sa pera o kayamanan, ang pinakamahalaga para kay Mara ay nahanap niya muli ang kanyang anak. Ang pusong matagal niyang inakalang nawala. Sa bawat hapunan nila sa gabi, magkahawak ang kamay nila ni Lia, sabay sabing, kahit saan tayo dalhin ng buhay, basta magkasama tayo, hindi na tayo mawawalan ng tahanan. At doon, sa maliit nilang kahanan, ang dating batang sumigaw ng, wala akong ina, ay ngayon ay masayang humahalik sa noo ng babaeng tinawag niyang mama.
Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Dahil sa huling eksena ng gabing iyon, isang lalaki ang tumawag sa telepono ni Mara. Mara, ako ito si Adrian. Nabigla si Mara. Ang boses na iyon, ang lalaking dating sumira sa kanyang buhay, at ama ni Lia, ay muling babalik, dala ang lihim na magbabago sa lahat. Ahimik ang gabi. Nakaupo si Mara sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang cellphone na tila ba may bigat na 10 taon ng sakit at alaala. Mara, ako ito, si Adrian. Muling sabi ng boses sa kabilang linya. Nanginig ang mga kamay niya. Hindi niya alam kung dapat bang ibaba ang tawag. Harapin ang lalaking minsang nagwasak ng kanyang mundo. Bakit ka tumatawag? Malamig niyang tanong. Gusto kitang makita, at ang anak natin, sagot ng lalaki. Mababa at may bahid ng pagsisisi. Napahinga ng malalim si Mara. Wala na tayong dapat pag-usapan, Adrian. Matagal na akong tapos sa lahat. Mara, pakinggan mo muna ako. Kahit isang beses lang, pagsusumamo ni Adrian. Hindi mo alam ang totoo. Kinabukasan, maagang nagising si Mara. Hindi siya nakatulog ng maayos sa magdamag. Lumingon siya kay Lia, mahimbing pa rin ang kulog, may ngiti sa labi. Parang kahapon lang, galit at puno ng sama ng loob ang batang iyon. Ngunit ngayon ay tila nabuo na muli ang pagkatao niya. Ngunit kung totoo ang sinabi ni Adrian, na may hindi pa siya alam, handa ba siyang harapin muli ang nakaraan? Sa kalaunan, napagdasyahan niyang pumunta sa tagpuan na sinabi ni Adrian. Isang maliit na kapihan sa tabing dagat. Pagdating niya, nakita niya ang lalaking matagal niyang gustong kalimutan. Nakaitim ito, may bahid ng pagod sa mukha, at halatang hindi na rin maganda ang kalagayan. Mara, sabi nito, umayo at tinangkang abutin ang kanyang kamay. Ngunit umatras siya. Sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin. Umupo si Adrian at naglabas ng isang sobre. Ito yung mga dokumento na matagal kong tinago. Gusto kong malaman mo na, hindi ko sinadya ang nangyari noon. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, mga lumang papeles, larawan ng sanggol, at isang sulat mula sa ina ni Adrian, ang biyenan niyang minsan siyang pinalayas. Sa sulat, nakasulat, Mara, patawad kung kinuha ko ang anak mo noon. Ginawa ko yon dahil galik ako sa'yo, hindi dahil ayaw kita para kay Adrian. Ako takong mawalan ng kontrol sa anak ko. Ngayon, alam kong mali ako. Alagaan mo si Lia kung sakaling hindi ko na siya mabantayan. Mama Liza, napaluhod si Mara, umiya. Bakit mo hinayaan? Bakit hindi mo ako hinanap noon? Sinubukan ko, Mara. Pero pinalayas din ako ni Mama nang lumaban ako sa kanya. Akala ko patay na kayong mag-ina. Tahimik. Anging hampas ng alon ang mairinig sa pagitan nila. Gusto kong bumawi, Mara, sabi ni Adrian. Gusto kong maging ama kay Lia, kung papayagan mo. Hindi mo kailangang bumawi, sagot ni Mara, tumingin sa dagat. Ang kailangan lang namin ay kapayapaan. Matagal ko nang pinatawad ang nakaraan, ngayon, gusto ko na lang maging masaya ang anak ko. Naiyak si Adrian pero ngumiti. Salamat, Mara. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay yan. Nang magpaalam na si Mara, biglang nahilo siya. Bumigat ang dibdib niya. Bumagsak siya sa lupa. Mara, sigaw ni Adrian, agad siyang dinala sa ospital. Doon niya nalaman ni Lia ang katotohanan. May malubhang sakit sa puso ang kanyang ina. Mama, hindi pwedeng iwan mo ako ulit. Iyak ni Lia habang hawak ang kamay ni Mara. Ngunit mahina na ang boses ni Mara. Anak, kahit mawala ako, lagi akong nasa puso mo. Huwag kang matatakot magmahal, huwag kang matatakot bumangon. Ilang araw siyang nanatili sa ospital. Habang nagpapahinga, dumating si Adrian dala ang malaking sorpresa. Mga papeles ng negosyo, na nakapangalan kay Lia. Ginamit ko ang bahagi ng mana mo, Mara. Para kay Lia ito. Para sa hinaharap niya. Ngumiti si Mara, kahit may luha sa mata. Salamat, Adrian. Sana sa pagkakataong ito, maging mabuting ama ka sa kanya. Tumango si Adrian. Pangako. Pagkalipas ng ilang buwan, lumakas si Mara. Pero alam niyang hindi na magtatagal. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit hindi na takot ang nararamdaman niya, kundi kapayapaan. Lalong lumago ang Lias lutong bahay, at ngayon, marami ng empleyado, kasama si Adrian na tumutulong sa negosyo. Si Lia naman ay masigla at masayahin, laging nakasuot ng apron at tumutulong magluto, habang hawak ang lumang manika na simbolo ng kanilang pinagmulan. Isang gabi, bago matulog, tinawag siya ni Mara. Anak, halika rito. Lumapit si Lia. Mama. Ngumiti si Mara, hinaplos ang buhok ng bata. Kung sakaling hindi na ako magising bukas,
tandaan mo, hindi kita iniwan kahit kailan. Umiyak si Leah at nyakap siya ng mahigpi. Hindi po, Mama. Hindi mo ako iiwan. Sa katahimikan ng gabi, sa pagitan ng mga halakhak ng hangin at amoy ng nilulutong adobo sa kusina, pumikit si Mara, may ngiti sa labi. Natagpuan na rin sa wakas ang tahanang matagal niyang hinana. Lumipas ang mga taon. Si Leah, ngayon ay dalagang may sariling negosyo, ang Mara's Home Kitchen, isang tanyag na kainan na kilala sa buong bansa. Sa pader ng kanyang opisina, nakasabit ang larawan nilang mag-ina, at sa ilalim nito, nakasula. Ang tunay na pahanan ay hindi sa dingding o bubong, kundi sa pusong hindi kailanman bumitaw. Lumipas ang 5 taon mula nang kumanaw si Mara. Tahimik ang umaga sa bagong bukas na branch ng Mara's Home Kitchen sa Quezon City. Si Leah, ngayon ay 21 taong gulang, ay nakatayo sa harap ng salamin. Suot ang unipormeng kulay cream na may bordang MAK para sa ating ina. Matagal niyang tinitigan ang sarili, huminga ng malalim at bumulong. Mama, ito na yung pangarap mo. Para sa'yo lahat ng to. Habang abala siya sa pagbubukas ng tindahan, dumating ang isang binatang nakaputing polo. May bitbit na dokumento. Excuse me, ikaw po ba si MS Leah de la Peña? Magalang nitong kanong. Opo. Bakit to? I'm Rafael Santos, galing po ako sa City Hall. May mga papeles lang akong ipapipirma para sa business expansion ninyo. Ngumiti si Leah at inalok ito ng upuan. Salamat po. Pasensya na, medyo busilang kami sa bagong branch. Kepo. Tumawa si Rafael. Mukhang mas masarap kung adobo ninyo. Sabi kasi ng mayor, ito raw yung pinakamasarap sa lungsod. Nagkatinginan silang dalawa, parehong natawa. Mula noon, naging madalas ang pagbisita ni Rafael. Hindi lang dahil sa mga papeles, kundi dahil tila may kung anong koneksyon na hindi maipaliwanag sa pagitan nila. Minsan, abala si Leah sa kusina, at dumating si Rafael dala ang ilang kahon ng bulaklak. Para sa tindahan, sabi niya, sabay ngiti. Ngumiti si Leah. Para sa tindahan o para sa akin? Medyo namula si Rafael. Siguro pareho. Napatawa si Leah. Naku, baka hindi mo alam. Takot ako sa mga bulaklak. Bakit naman? Kasi madali silang malanta. Gusto ko yung mga bagay na tumatagal. Tulad ng amoy ng nilutong adobo ni Mama. Tahimik si Rafael sandali, tapos nagtanong, siya po ba yung Mara ng Mara's Home Kitchen? Umango si Leah, may halong lungkot at pagmamalaki. Siya ang nagturo sa akin ng lahat. Pero hindi ko siya dugo, inampon lang niya ako. Napakunot ang noo ni Rafael. Alaga, hindi halata. Parang kayo ang mag-ina sa lahat ng paraan. Napangiti si Leah. Kasi pamilya hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal. Ngunit isang gabi, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa opisina, napansin ni Leah ang isang kahon na nakatago sa ilalim ng aparador. Nakasulat dito, para kay Leah, huwag mong bubuksan hanggat hindi ka pa handa. Kinilabutan siya. Kilala niya ang sulat kamay ni Mara. Matagal niyang tinitigan ang kahon, ngunit sa huli, hindi niya napigilan. Binuksan niya ito. Sa loob ay may lumang envelope, isang luma at kupas na litrato, at isang sula. Dahan-dahan niyang binasa. Anak, kung nababasa mo ito, siguro ay wala na ako. May isang lihim akong hindi ko nasabi. Ang ama mo ay buhay pa, at baka balang araw ay makilala mo siya nang hindi mo inaasahan. Nanginginig ang kamay ni Leah. Ang ama ko. Binuksan niya ang litrato, isang lalaking may ngiti, nakayakap sa batang si Mara. Sa likod ng larawan, may nakasulat, Adrian Santos. Napatigil si Leah. Santos, bulong niya. Rafael. Santos. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Rafael. Rafael, kailangan kitang makausap. Urgent. Kinabukasan, nagkita sila sa parke. Leah, bakit parang namumutla ka? Tanong ni Rafael. Rafael, nanginginig niyang sabi, sabay labas ng larawan. Kilala mo ba tong lalaki? Tinitigan ni Rafael ang larawan. Unti-unti, nag-iba ang ekspresyon niya. Papa, mahina niyang sagot. Bakit nasa'yo to? Nanlaki ang mga mata ni Leah. Papa mo. Si Adrian Santos. Umango si Rafael, naguguluhan. Siya ang tatay ko. Pero iniwan niya kami noong bata pa ako. Nanlumo si Leah, napaupo sa bangko. Ibig sabihin magkaamat anak kayo sa dugo. Magkapatid. Tahimik. Ang paligid ay tila kumigil. Anging hampas ng hangin ang maririnig sa pagitan ng kanilang mga hinga. Hindi alam ni Rafael ang isasagot. Leah, mahina niyang sabi. Hindi ko alam.
Umiling si Lia, umayo, halos mapaya. Kailangan kong mapag-isa. Lumipas ang mga araw, halos hindi pumasok si Lia sa trabaho. Si Rafael naman ay umiwas muna, takot at naguguluhan din. Hanggang isang gabi, dumating siya sa harap ng tindahan ni Lia, basang-basa ng ulan. Lia, pakinggan mo muna ako, hindi ako alis hanggat hindi ka lumalabas. Lumabas si Lia, nakapayong. Ano pang gusto mong sabihin, Rafael? Hindi ko alam kung anong totoo, pero kahit ano pa yon, hindi ko kayang mawala ka. Kung magkapatid man tayo sa dugo, sa puso, iba ka. Umiyak si Lia. Hindi natin pwedeng ipilit yan. Kung totoo man, hindi natin dapat labagin ang itinakda. Ngunit sa halip na sumagot, iniabot ni Rafael ang isang dokumento. Ito, yan ay result. Inagawa ko agad. Gusto kong malinawan ka. Nanginginig si Lia habang binubuksan yun. At doon niya nabasa, no biological relation detected. Napatakbo siya kay Rafael, niyakap ng mahigpit, halos hindi makapaniwala. Ibig sabihin, hindi tayo magkadugo. Ngumiti si Rafael. Hindi. Pero kahit pa ganoon, gusto kong mahalin ka. Lia, hindi dahil pwede na, kundi dahil totoo. Lumipas ang mga buwan, muling umikot ang buhay ni Lia. Nagbalik siya sa pagluluto, sa pagtulong sa mga batang ulila tulad ng dati niyang sarili. Sa tulong ni Rafael, itinayo nila ang Mara Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng libreng pagkain at edukasyon sa mga batang walang kahanan. Isang araw, habang abala siya sa kusina, may lumapit na batang babae, marumi at gutom. Ete, pahingi po ng pagkain. Napangiti si Lia. Siyempre, libre ito para sa'yo. Habang ibinibigay ang mainit na sopas, napatingala siya sa larawan ni Mara sa dingding. Parang narinig niyang bumulong ang tinig ng kanyang ina, yan ang anak ko. At sa sandaling iyon, alam ni Lia, ang bahay na matagal niyang hinahanap, ay hindi isang lugar, kundi isang pangako. Isang pangakong ipagpapatuloy niya ang kabutihan at pagmamahal na iniwan ni Mara, hanggang sa huling hininga niya. Habang papalapit ang araw ng operasyon ni Maria, hindi maipaliwanag ni Clara ang kaba at takot na bumabalot sa puso niya. Parang bumabalik lahat ng sakit, ang araw na iniwan siya ng ina, ang gutom, lamig at takot sa kalye. Ngunit ngayon, sa piling ni Maria, iba na. May yakap, may haplos, may tinig na laging nagsasabing, "Anak, andito lang ako." Isang araw bago ang operasyon, umupo silang mag-ina sa hardin ng ospital. Ang mga ibon ay kumakanta, at ang liwanag ng araw ay dumadampi sa mukha ni Maria. Clara, mahina nitong wika, kung sakali mang hindi ako magising bukas, tandaan mo, hindi kita kailanman iniwan dahil gusto ko. Iniwan kita dahil akala ko, yun lang ang paraan para mabuhay ka. Napahagulhol si Clara. Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Ngumiti si Maria, hinawakan ang kamay ng anak. Hindi na ako mawawala. Pero kung dumating man yung oras na yon, gusto kong malaman mong mahal kita, higit pa sa buhay ko. Kinabukasan, habang isinasagawa ang operasyon, nagdasal si Clara sa labas ng operating room. Lahat ng mga taong nakilala nila sa ospital, maging ang mga dating tinulungan ni Maria sa paglalako, ay dumating para magbigay suporta. Si Clara ay nakaluhod, nanginginig, paulit-ulit na sinasambit, "Lord, huwag niyo pong kunin ang mama ko. Kakakita ko lang sa kanya uli. Hindi pa ako handa." Lumipas ang ilang oras, lumabas ang doktor, pagod, ngunit nakangiti. Ang operasyon ay matagumpay, sabi nito. Parang nabunutan ng tinik si Clara. Tumakbo siya at niyakap ang doktor habang umiiyak sa tuwa. "Salamat po, salamat." Paglipas ng ilang linggo, uluyan nang gumaling si Maria. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, magkasama na silang dalawa sa isang tahanan. Si Maria ay nagsimulang magtahi at magluto ulit, at si Clara naman ay bumalik sa eskwela. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kwento. Isang gabi, habang magkatabi silang kumakain, biglang tumunog ang cellphone ni Maria. Isang lalaking may pamilyar na tinig ang nasa kabilang linya. "Maria, ako ito, si Daniel." Napalunok si Maria. "Daniel, ikaw. Gusto kong makita ka. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko." Hindi alam ni Maria kung ano ang mararamdaman. Galit, akot o awa. Pero si Clara ang unang nagsalita. "Ma, kung siya ang tatay ko, gusto kong makilala siya. Pero kung sasaktan kanya ulit, hindi ko siya papatawarin." Pagdating ng araw ng pagkikita, dumating si Daniel, matanda na, payat, at halatang pinahirapan ng panahon. Lumuhod dito sa harap nila. "Maria, Clara, patawarin niyo ako.
Iniwan ko kayo dahil duwag ako. Hindi ko kinaya ang hirap. Tahimik si Clara, ngunit sa kanyang mga mata, may kabighani at lungkot. Lumapis siya, at sa halip na sumbatan, niyakap niya ito. Matagal kitang hinanap, Kai. Pero mas matagal kong hinanap tong kapayapaan na to. Wala na pong sama ng loob. Patawad na rin po. Tumulo ang luha ni Daniel, at niyakap silang mag-ina. Sa gitna ng yakapan, bumalik ang mga taon na ninakaw ng galit at pagkawalay. Simula noon, nagsimula silang muli, hindi bilang perpektong pamilya, kundi bilang katlong kaong marunong ng magmahal, magpatawad, at muling tumayo. Pagkalipas ng ilang taon, si Clara ay nagtapos bilang social worker. Sa araw ng kanyang graduation, umayo siya sa entablado at nagsalita. Ang bawat batang nawalan ng tahanan ay may kwento. Pero hindi lahat nawalan ng pag-asa. Ako po si Clara, at ang tahanan ko ay hindi gusali, kundi mga taong minahal ako kahit noong ako'y walang-wala. Tumayo ang lahat at pumalakpa. Sa audience, nakita niya si Maya at Daniel. Parehong umiyak, parehong nakangiti. Sa tabi nila, may hawak na malaking karatula si Maria na may nakasula. Anak, salamat at pinatawad mo ako. Habang unti-unting nagdilim ang eksena, naririnig ang boses ni Clara. Sa mundo, may mga nawawala, may mga nasusugatan. Pero kung matututunan nating magpatawad, kahit gaano man kadilim, laging may pahanang naghihintay. Isang gabi sa istasyon ng tren, habang